Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, magti-trade tayo gamit ang Dochan Kentler. Ngunit bago ang lahat, don't forget to like and subscribe to my channel and ring the bell. Tara, magsimula tayo. Kaya ngayon, na-customize ko sa inyo ang mahusay na diskarte para sa mga nagsisimula at dapat kong tawagan itong mahusay na mabilis na kumikitang diskarte para sa binary option. Nakita mong na-customize ko ito sa ganoong paraan upang ang Dochan channel ay para sa panahon ng 10 at ang Kentler channel ay para sa panahon ng 10 at 12. At mabuti, ang accelerator dito ay para sa 10 at 15. Tara, halimbawa, mula sa unang ratio ng pera, ang dolyar ng Estados Unidos at ang Brazilian real. Umalis tayo sa una. Kaya sa kasong ito ay ipapakita ko sa iyo kung paano ko ito ginagamit. Nakita mo, ito ay isang uri ng isang komplikadong view, ngunit alam mo, magugustuhan mo ito. At umaasa ako, kaya sa kasong ito, nagtatrabaho sa pagsusuri kasama ang buong diskarte, kasama ang buong chart, at narito sa ngayon ay nag-zoom in na tayo. At ano ang nakikita natin dito? Mismo, nakikita ko ito ay isang mahusay, magandang sitwasyon para sa green. Oo nga pala, $1 lang ang mayroon ako. At nakita mong pantay tayo sa kasong ito. Kung mayroon ka ring $1 sa iyong bulsa, ako iyon, ikaw iyon. Para sa atin lang yan. Not unique, we're unequal. At sa kasong ito, umaasa ko na awesome accelerator. Ano ang dapat kong sabihin? At siya nga pala, lahat ng mga linyang iyon ay nagpapakita sa akin. Lahat ng 3 linya ng Kentler. At ang mga asul, pinapakita nila sa akin ang sitwasyon na medyo hilig pababa. Kaya tara, maghanap tayo ng isang bagay na may opsyon na ilalagay. Subukan natin. Oho, malaki! Magandang bagong simula at sa kasong ito, makita mo, kakapasok ko lang sa ganong paraan dahil nakita ko na ipinapakita sa amin ng awesome accelerator ang lumalaking bar ng mga pula. Sa kasong ito, sila ay medyo mas mababa kaysa antas ng 0. Kaya pumunta tayo sa pangalawa, ang CAD at ang Swiss franc. Ano ito? Right over here, see that? The quotes are here, being a bit lower than the lowest. Law of the Kentler channel. Ibig kong sabihin, ito ay para sa Kentler channel. Nakikipagtulungan kami sa Kentler. Nilagyan ko ito ng kulay blue. Ang lahat ng mga linyang iyon ay asul. Nandito sila para ipakita natin ang mga catches. Ang mga katangian ng mga opposition ng mga panlabas na linya. Malapit sa mga panlabas na linya, iyan ay talagang kumikita para sa amin. At sa kasong ito, nakikita mo mayroon ilang mga dodgy dito mismo. Dapat talaga silang makatulong sa atin. Mangyaring isip ng kaunti at pumunta tayo sa aming pamumuhunan dahil ako ay nagpakadaldal dahil ako ay I'm so in love with chatting with you. But we have to go on. Next to have our experience. Kaya sa kasong ito, magtrabaho tayo sa option sa pagtawag. Tara na! Aba, oo. Sa ngayon, nakikita ko na ang doji na iyon ay nakikita mo at ang mga doji na iyon ay nagpapakita sa amin ng magandang sitwasyon para sa panandaliang pagbabalik ng presyo. Mabuti at lumipat ako sa tamang paraan. Naisip ko, kaya kasong ito, hindi kong magkaroon lamang ng $3 sa aking bulsa, ngunit iyon ay magandang sitwasyon para sa amin upang maging mas mataas at mas mataas pa. Mas malaki at mas malaki ang mga tuntunin ng ating balanse. Pumunta tayo sa ikatlong ratio ng pera, ang Japanese yen at ang dolyar ng Estados Unidos. Guys, ang sitwasyon ay pagpunta sa paglaki, higit pa sa higit pa. Tignan natin ang buong graphic, okay? Ano bang meron tayo dito? Magandang tanawin, napakagandang view. Nakikita kong meron ilang uri ng mataas dito,
sa coach at dito sa ngayon nagkakaroon tayo ng pakikitungo higit sa lahat sa mga oso. Ang mga oso ay darating kaagad dito. At nakikita mo ang awesome accelerator na nagpapakita sa amin ng sitwasyon ng coach dito na mas mataas kaysa sa zero level. Nakikita mo ito, kaya ito ang kawili-wiling posisyon para sa amin upang malutas ito. Kaya sa pamamagitan ng pag-zoom in, ano ang meron tayo? Magtratrabaho ako sa investment, una sa lahat, dahil lagi kong nakakalimutan ito. Kaya sa kasong ito, nagtatrabaho tayo sa 3 dolyar. Titignan ko ito, ang gamit ng mga gulay. Tara na! Wow! Magandang sitwasyon bago bumalik ang presyo. Narito ang mga bagay ay nang mangyayari. Nagkakaroon tayo ng oras. Nakikita mo na nagkaroon tayo ng oras. Nakikita mo na dahil lahat ng senyas na iyon ay nagpapakita sa amin ng daan. The Kettler is ingoing. Still, medyo mas mataas. Kaya, guys, sa kasong ito, nakikita mo na iyon ang magandang sitwasyon para sa amin. At sa pamamagitan ng paraan, nakikita mo ang Dochan channel dito ay para sa pagpapakita sa amin para sa huling 10 kandilero. Ang pagpapatuloy ng mas malaking quote ay ang sitwasyon na nagbibigay sa amin ng may pinakamababang presyo. Ibig kong sabihin, narito ang mas malaking quote, halimbawa, kung nagtatrabaho tayo sa bahaging ito, kasama ang seksyon ng 10 na huling kandila. At saka, ang Dachan dito ay talagang mahusay sa pagbibigay ng pinakamataas at ng mataas at pinakamababang mababa. At iyon lang ang ay dapat na isa talagang kapakipakinabang the data para sa amin. Kaya sa kasong ito, sa palagay ko, kailangan natin lumipat sa susunod na ratio ng pera, ang Swiss franc at Japanese yen. At makakahanap ako ng isang bagay na kumikita. Well, ano pa? Ano pa ba meron dito? Sa tingin ko, ito ang kaso para ipakita ko sa inyo kung paano sinusuri ang mga chart. Kaya ito, ang sitwasyon kung kailan natin gumawa ng mga hula sa paglaki. So, this is a waving situation for us. Ito ay hindi masyadong tiyak. At sa tingin ko, ito ay sitwasyon para magpatuloy tayo sa mababang pagkasumpungin. At para sa mga layuning iyon, nais kong payuhan ka ng gawing ito. Dahil kung nagtatrabaho ka sa mga binary na pagpipilian, makita ng mga sunod-sunod na kaso. Kapag nagkaroon ka ng ganitong uri ng sitwasyon, kailangan mong palaging lumipat sa maximum time frame. Ayan yon. Ibig kong sabihin, kapag nagtatrabaho ka sa 1 minutong time frame, makakahanap ka ng hindi masyadong halatang signal para sa entry point. Kaya iyon ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ako kasama ang 3 minuto dito. At nakikita mo, hindi ko ito tiyak na sitwasyon kung ikaw ay baguhan, kaya sa kasong ito ay dapat marahil ang mas malaking sitwasyon, ngunit kailangan mong banggitin ang 3 kandilero doon mismo. Kita mo, medyo nakakapa-impluensya sila bago lumaki ang trend. At ang kasong ito, umaasa ako na ito ay magiging hiling pababa. Ito ay talagang oras para sa mga oso. Ngunit, nakita mo, ang sitwasyon dito ay umuunlad. Ito ay tumataas at bumabagal ng mabilis. Kaya kailangan mong isipin ito ng kaunti. Kita mo, habang ang awesome oscillator ay nagpapakita sa amin ng magandang sitwasyon para sa mga toro, ang mahusay na pwersa para sa mga oso, ito ay mismong sandali para sa mga toro. Kaya kailangan mong isip ito ng kaunti. Makikita mo, napakagandang kaso para sa pag-isipan mo ito ang mahabang panahon. Dahil hindi dapat palagi kang nakikipagpalit. Maaari kang palaging tumagal sa isang malaking post bago ang anumang kalakalan. Kaya pumunta tayo, maghanap tayo ng isang bagay na kumikita. Halimbawa, sa atin unang ratio ng pera, so ito
Ito ay mas maginhawa, isang mas maginhawang uri ng kwento. Umaasa ako, gayon pa man, ang Awesome Auxiliator ay nagpapakita sa amin ng puwersahan para sa mga bear. Kaya narito tayo sa mga toro. Kaya sa palagay ko, ang mababago ng sitwasyon ng iyon sa isang sandali, isipin mismong sitwasyong ito. At tayo ay may $6 sa ating punan. Guys, at dumaan tayo, ito ang gamit ang pulang pindutan. So tara na. Kaya mabuti, kami ay talagang sa puntong iyon kung kailan ito mangyayari. Ibig kong sabihin, ang mga gulay ay lalago. Kaya kami ay nasa mismong sandali bago ito mangyari. I thought that then I would have my time because there was a great force for the red one. The great force here is being provided. Iyon ang dahilan kung bakit kami pumasok sa tamang paraan sa ganitong mabagal na bilis. Kaya pumunta tayo sa susunod na ratio ng pera. Tayo ay pumunta sa karagdagan at sa tingin ko, okay, dito tayo gagana ng mga quote na narito sa bahagi which is malapit ng pinakamababa sa Kentler Channel. Talagang magiging madali para sa amin na pumunta ng isa gamit ang Kentler Channel. Ibig kong sabihin, ang tatlong linyang iyon, tatlong asol na linya ng Kentler Channel dahil ang mga ito ay talagang mahusay dito. Sa side trading, by the way, the side trading is not here. Going in the air, it's not. Going to be shown, kaya gagawin ko ang bilis at sa lahat ng mga panipi na ito na mas mababa kaysa pinakamababa na nagpapatuloy sa 11, medyo sigurado ilalagay dito ang $11 sa aming investment box at akin mga kaibigan, pumunta tayo sa option sa pagtawag ngayon din. Mahusay! Ang sitwasyong dito ay binibigyan ng mababang pagkasumpungin. At nakita mo kapag nagkakaroon ka ng ganitong kaso, ang ibig kong sabihin, ang mababang pagkasumpungin, ang lahat ng mga sitwasyon dito ay binibigyan ng mabagal na bilis. Iyon ang kaso para sa iyo. Isipin ang aking mga kaibigan, lahat ng mayroon ka upang isipin lahat ng kailangan mong isipin na mayroon. Iniisip na yon ang pagsamantalang penomena. At kailangan mong laging magkaroon ng iyong karanasan sa pagsasamantala sa anumang pagkasumpungin. Mula sa puntong ito, nagkaroon tayo ng maikli at talagang maikling mga kandila. Ngunit, ang aming negosyo ay pagkatapos ay ang lahat ng kailangan namin gawin, magtrabaho at magkaroon ng aming pera. Magtrabaho, pumunta tayo sa susunod na ratio ng pera. GBP at dolyar ng Estados Unidos. Mabuti, pound sterling laban sa dolyar ng Amerika. Kaya punta tayo dito. Okay, tara. At maghanap tayo ng magkakakitaan. Kita mo? Kasama ang Dochan, iyon ay yung pinakamababang presyo dito mismo. Ipinapakita nila sa amin ni Dochan na ito ay para sa mahabang panahon. Para sa isang mahabang panahon at kailangan mong isipin ng kaunti kung saan ito pupunta ay 1 oras para sa magandang roll. Roll up o roll down ng presyo at kailangan mong banggitin ito sa kasama pinakamataas na channel ng Dochan at kasama ang mababa na channel ng Dochan, ayan yun. Kaya sa tingin ko, nasa iyo ang lahat ng data ayon sa ganitong uri ng diskarte. Kaya pumunta pa tayo at sa kaso nito, sa palagay ko kailangan nating lumipat habang nagtatrabaho sa mababang pagkasumpungin. Ang oras para kay nanay, mayroon lang tayong 1 minuto. Kaya ayon guys, well, sa tingin ko kailangan natin magpatuloy dito at pumunta tayo dito sa may $21. Lahat na mayroon ako at ililipat ko dito ang pulang button. So tara! Moving on pretty well. So you see, in this case, I was really right. Mayroon akong
aking mga palatandaan, nasa isip ko ang Awesome Accelerator. Ito ay nagpapatunay na ito ay talagang mahusay at simpleng paglipat sa talagang dahan-dahan paglaki ng mga toro. Kaya sa kasong ito, nagkaroon ako ng oras at alam ko ang lahat ng tungkol sa paghihintay. Kaya magpapatuloy tayo. Kung ano ang meron tayo dito. Kaya nakikita mo ang mga quote ay narito kasama ang mga maikling candlestick sa loob ng Kettler Channel. At pati na rin ang mga panlabas na linya. Ibig kong sabihin, ang mga ito ay nagpapakita sa amin ng sitwasyon at malamang na magbago. Kaya kailangan din nating isipin ang napaka-doji na ito. Pupunta ako sa aking pamumuhunan, nagtatrabaho sa $40. At susuriin ko ito gamit ang option na ilagay. Subukan natin. Mahusay! Ako sa iyo, ito ay mangyayari. Sinasabi pa rin na may oras na at ipapakita sa amin ang Awesome Accelerator na ito ay lalago ang berde. Ngunit, bago ito mangyari, merong akong oras. Ipinapakita sa akin ng doji na magkakaroon ng panandalian, pagbabago ng presyo. Ang mismong doji na ito ay nagpapakita sa amin ng mayroon pa akong oras. Kaya oo, talagang masaya ko at pumunta ako sa susunod na ratio ng pera. Ang dolyar ng Estados Unidos at ang Brazilian real. Oo, narito na tayo. Moving again, revising the whole story. Kaya sa kasong ito, nagpapatuloy ako sa lahat ng mga quote na medyo mas mababa kaysa sa nakaraang sitwasyon. Kaya ang pamamagitan ng paraan na sila ay gumalaw ng medyo madali tulad ng 3 bar ng ang tumataas. Kaya ayon. At silang lahat ay nagpapatuloy at iba pa at iba pa. At sa kasong ito, lumipat ako sa pamumuhunan. Moving on with 76. Yun lang ang meron ako. At gagawa ko ng call option ngayon. Aba, oo. Ito ang kwento. Kapag susunod na puno ay tutubo. Paano sa tingin mo? I think is that very kind of case. When we have realized what was before. At ang pagkatapos ay meron kaming lahat ng aming mga paglalarawan ayon sa inaharap ng sitwasyon. I'm really happy that it is. Ito ay nangyayari dito kaya lumipat tayo sa susunod na ratio ng pera. Gusto kong magkaroon ng mas maraming kita. Kaya nagpapatuloy ako sa Canadian dollar at sa Swiss franc. Kaya guys, ito ang parehong isang sitwasyon kapag kami ay nagkaroon ng aming mga quote na mas mababa kaysa sa pinakamababang mababa. Sa ibaba ng pinakamababang mababa, kaya mas madaling panoorin ko ito dito gamit ang mas tumpak na uri ng view. Magpatuloy ako. Nakikita ko ano ang nararanasan ko dito at lahat ng ito sa akin pamumuhunan habang nagtatrabaho sa $144. Oo, iyon lang. Ngunit ako ay medyo nakabaluktot dito. Medyo madaling pumunta dito sa susunod na deal. Kaya bantayan mo ako. Like when I'm dealing with. Dislike a boss with put option right now. Kaya oo, isang mahusay na kadahilanan dito sa pagtukoy ng sitwasyon ay mabagal na bilis. Nakita mo kung paano sila unti-unting umuunlad ngayon? At ang ibig kong sabihin, kung ikaw ay pupunta sa medyo huli, kailangan mong isaalang-alang kung ano ang nangyayari. I think, in this case, when you are moving down, if you are going late, you have to enter them in most of cases. Kapag medyo late ka na, bababa. You have to enter maybe the call option and then magkaroon ka pa rin ng iyong kita. Sa iba't ibang pagkakataon, kaya sa tingin ko kailangan natin pumunta sa susunod na currency na ratio, ang GBP at USD. Kaya guys, sa tingin ko ang sitwasyon ay magiging medyo nakakaantok sa kasong ito. So I think
we have to move on here. With just revising, with just having a look at sa isang minuto na time frame ng mga candlestick, oo, ito ay isang mas malinaw na sitwasyon. Oo, ito ang rollback down ng mga presyo. Nakikita mo ba? Well, natutuwa ako sa ganitong uri ng start or chart. Medyo madaling gamitin ito, mas madali. Paano sa tingin mo? Kaya ako ay magpapatuloy dito sa aking pamumuhunan. Pagtulungan natin ito. Papalitan ko ito ng hanggang $270. Kaya sa kasong ito, magpatuloy tayo sa option sa pagtawag. Subukan natin. Oo, mahusay na sitwasyon. Kita mo? Binago lang namin ang tagal ng kandila, ang time frame, at sa kasong ito, nagkaroon tayo ng mas malaking kita. Alam ko kung ano ang mangyayari dahil kasama ang Dochan at nakita mo, ito ay nagpapakita sa amin na hindi ito magiging isang mas mababang pababa ng mga presyo. Walang anuman mas mababang punto, kaya medyo madali ang pagpunta sa susunod na ratio ng pera. Pagdadaanan natin ito at oo, iyon ay isang uri ng katulad ng sitwasyon. Hanapin natin ang mga entry point, hanapin natin ang ibaba at ang tutok. Sige, ang mga ibaba ay dito ay mismo. Kita mo? Narito sila. Ang mga tutok ay dito mismo. Kaya iyon ang pinakamataas na presyo. At lumipat tayo sa ating local na kalakalan. Sa ating local na sitwasyon, mag-zoom in tayo. At mga kaibigan ko, sa tingin ko ay medyo oras na para magpatuloy tayo sa all-in. Ilalagay ko dito syempre ang $513. At pumunta tayo dito kasama ang mga oso. Kaya, halika! Mahusay! Sa kasong ito, halos $1,000 na ako dito. Medyo natutuwa ako sa sitwasyon ito. Ito ay isang malaking kita upang makahanap ng sandali upang sunggaban bago ang sitwasyon na magiging dadaming pabaliktad. Kaya magpatuloy tayo at pagkatapos ay sa palagay ko ay tatawagin natin ito sa isang araw. Kaya ano sa palagay mo? Dahil ito ay talagang nakakaantok na uri ng session ayon sa mga quote. Kaya well, at sa tingin ko, wala na ako sa oras. Kaya ang USD at ang Brazilian Real ang nagpapakita sa amin ng mismong sitwasyon ng flat. Flat, nakita mo na ang ilang uri ng dapat kong tawagin itong isang patag na sitwasyon. Pag-iisipan ko ito ng kaunti dahil narito ang graphic na nagbibigay ng isang mahusay na pagkasumpungin ng chart. Ngunit sa ngayon, kung i-zoom natin ito, makikita mo na hindi ito tiyak. Nagkakaroon kami ng maraming iba't ibang doji dito mismo. At ano ang dapat natin gawin? Sa tingin ko, wala. Kaya dito, sa ngayon, nagpatuloy tayo sa tabi ng Canadian dollar at ng Swiss franc. Guys, well, that type of story is more interesting for us. Because we would have here a great experience and I hope so. At ang sitwasyon na ito, dito kaya isusum ko ito. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng lumalaking paglaki ng mga toro. Kaya guys, magtrabaho tayo dito sa lahat ng mayroong tayo $974 at makikipagtulungan tayo. Makipagtulungan ka, ako sa mga beer, kaya tara na. Oo, mahusay. Kaya sa kasong ito, nakikita mo, lumipat kami sa tamang sitwasyon. Nagkaroon kami ng halos $2,000 na dolyar. Ngunit iyon na. Sa tingin ko ay hindi madaling maghanap ng mga ganitong uri na kumikita. Mga entry point, ngunit ipinapakita sa amin ng Kettler at Dochan ang tamang paraan. Kaya ito ay mahusay sa pagtatrabaho sa mababang pagkasumpungin. Guys, isang napakahusay na resulta. Kumita tayo ng $2,000 gamit lamang ang Dochan Kettler. Ngayon, sana nakatulong sa inyo ang video nito. At kung gusto ng mas kapakipakinabang na video patungkol sa pagtitrade, don't forget to like and subscribe on my channel.
at magbahagi ng iyong mga sariling opinyon. At kung gusto mo na mas updated ka sa mga videos, ilalagay ko ang aking Telegram channel below this link, and see you there.